Good day guys, so meron tayo ditong issue ng aircon, no? So ang problema nito, pabalik-balik na sa gumagawa, no? Ang nagawa na, ngayon wala na naman aircon. Ang problema, nababawas ng preyon, no? Okay, so pakita ko sa inyo, medyo bilisan natin konti dahil meron naman tayong mga vlog nito kung paano ko tinatanggal yung mga yan, paano ko binababa. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung galing sa harap. Nakita mo? Yes, sir. Oh. Deform na din siya eh. Deform na, di ba? May kanto po. na. Yes po. Ayan. So, ito kasi yung nagsisealed sa mga dugtungan. So, kaya patagal yung pagbawas niya ng preyon. Yes, sir. Dahil ito ang mga may problema. Apo. Kasi kung may mga butas ang evaporator niyan, isang araw, pinakamabilis, kinabukasan wala na. So, 1 week, yan, mahina, or 1 month. Pero pag ganyang months na tinatagal, ito yung mga nagiging problema. Kasi nga, hindi na siya makapag-seal ng maayos. Yes, sir. Ito nakuha ko to sa harap. And then ito, nakita mo ngayon, dito natin nakita sa may compressor mismo. Yes po. Pagtanggal ko na putol. Yes, diba? sir. Isang cause niya, malutong na. Yan. And then, may kanto na rin, deform na. Ito naman galing sa likod. So, may problema nung sasakyan mo. Yung mga o-ring, hindi nagpalit ng binaklas. Yes, sir. Kasi malinis naman lahat ng system mo. Yes po. Ang problema lang, nag-ulit tayo ng trabaho. Apo. Kasi nga hindi ko alam yung history ng sasakyan mo. Tinanong kita Yes, sir. kung nabuksan na. Sabi mo hindi pa. Pero apan na pagbukas natin, nakita natin na nabuksan na at maraming kulang, maraming mali. Yes po. Isang mali yung mga o-ring na hindi napalitan. Yan. Oh, ang tigas, di ba? Tigas, sir. Putol na nga po eh sa tigas. Oh, di ba? Tinanggal ko na yung isa, katabi niya, hindi naputol, siya naputol. Yes po. Kaya mayroong pagbabasa dito sa may compressor, which is hindi normal. Ang tumatapon dyan, spray yun kasama yung oil ng system. Ayan. Ito, tinanggal ko sa likod. Ayan. So, medyo okay pa yung sa likod. Yung high Yung side dito, niya. sir. Oo. Yung dito sa compressor, may problema Ayan. na malaki. Kaya hindi nila nakita yan dahil nandyan. Yes po. Kaya kanina pagdating mo, di ba, inangat ko agad yung upuan kasi kine-check ko na yan. Yes, sir. Kanina nakita ko na actually merong leak dyan. So, hindi rin ako pwedeng magpakasigurado kasi hindi naman ako yung nagbaklas na system mo. Opo. Kaya tinanggal ko ulit yung evaporator mo sa harap at likod, wala tayong nakitang leak. Yes Diba? po. Opo. So, ngayon nakita natin, so positive, nandito nga sa compressor. Yes, sir. Yan. So, o-ring lang. Yes. Napakaliit na bagay. Oo nga eh. Actually, hindi ko sinisingil to. 3 piso lang naman to eh. Sige, Pag sir. napunta ka Thank sa you iba po. niyan, Opo. 20, 50 pinakamahal. Mm. Ang masama nga, sa iba, mura na, hindi pa pinapalitan. Yan po. Diba? Yes, sir. Pero siya ang nagiging cause ng leak. Mm. Ang problema ngayon, babalik ka ngayon kasi nagbabawas yung preyon mo. Mm. Yan. Yung nasa harap, di ba nakita mo kulay green yung isa? Oo, sir. Pakikuha mo nga yung green dun. Pakita natin sa kanila. Nandiyan o sa harap. Sige pa. So ito sabi niya hindi pa nabubuksan. Pero nakatikim na rin to ng no backlash dashboard. May nakita akong plug doon, may butas. Ito yung nasa harap. Yan. So, makikita nyo,
iba na yung o-ring. So lahat ng o-ring ng Toyota is black. Meron ng green. Ito rin, oh. Actually, hindi ito napalitan eh. Kung ako makikita ko yung o-ring, baka mo itong galing sa harap and galing sa likod. Likod kasi hindi ganong bugbog. Malambot, di ba? Sir. Opo. Sa hipo lang, makikita mo na yung Totoo bago at luma. And then pag tinignan mo na ganon, makikita mo yung kanto, which is deformed na yung o-ring na kailangan ng palitan. So, ibig sabihin, sir, ang pinalitan niya lang doon, itong kulay Maliit. green. Maliit. Kasi, ganito kasi yan, mentality kasi iba ng gumagawa. Ang low side kasi lagi malamig yung tubo. Opo. Diba? Yung suction. Yes po. Yung isang side kasi, yung side nito, mainit. Opo. So, mainit, ang nasa mentality nila, ito lang lagi nadi-deform. Kaya ako pag nagbukas ako ng system, lahat ng madadaanan kong o-ring palit. Pinapalitan yan. Kasi dyan masisira ang trabaho. Kagaya na to, ilang buwan nyo lang nagamit, wala na naman yung preyon. Oo Bukas nga, na naman. sir eh. So dito talaga nang galing yan. Yes po. Yan, ito ang pinakamalakas na nakita ko sa compressor. Ilang buwan lang yan. So ngayon, sir, lahat na yan, bago na yung mga o-ring Oo, niya. lahat yan. Pag nagbabakayan, lahat ng tinanggal, ito na. Opo. Ito yung sa compressor, ito ang pinaka-worst. Oo, yung bali. Nabali nung sinungkit natin. Tsaka ang tigas. Ang dami kong sinungkit, walang nabali. Ito lang. Opo. Nakita mo kanina habang tinatanggal ko. Diba? Yes po. Ang maganda kasi, kagaya mo, kung nagtatanong ka, o yung ibang customer, pinapaliwanag ko yan kung anong ginagawa ko para natututo kayo. Yes, sir. Kagaya mo, kahit babae ka, tuturo ko sa'yo kasi gusto mo malaman. Opo, sir. Diba? Kahit naman ayaw mo malaman, nakita mo kanina, pag may nakita ko mali, pinapakita ko sa'yo. Opo, sir. Tinuturo ko sa'yo yung mali, kung ano yung kulang. Yes. Kagaya sa likod, hindi nakakabit yung sakit. Opo. Hindi gagana yung blower sa kabila. Totoo yan, sir. Kitang-kita. So, ginagamit niyo yung aircon, walang blower sa kabila. Opo. Hindi niyo alam yun. Yes, sir. Yeah? Pagbukas natin, doon lang natin nakita na hindi gumagana isang blower mo kasi hindi nakakabit yung sakit. Opo. Kitang-kita, sir. Kitang-kita. So, Quality talaga. Yan ang difference. Kaya Yes pag po. nandito ka, napapaliwanag ko yan. O bakit ito? Ayan na naman. Bakit ito nakatanggal? Yung goma, nakita mo? Hindi na kasi. Oo, sir. Dapat nakaganyan siya. Ayun ang ano. Kaya nga lagi ko sinasabi, dapat quality. Quality talaga, sir. Totoo yan, sir. Quality po. Thank you. Okay. So ito, ginawa natin yung aircon. So napakita ko sa kanya actual yung mga difference, yung mga mali. Pero ito talaga yung pinaka worst. Makita nyo basa ng oil, which is hindi normal sa compressor o sa fittings na nagbabasa. Diyan ko nakita yung large leak ng preyon niya kasi nga nagbabawas siya ng preyon. Ngayon, dito naman sa likod, ang nakita ko, hindi nakakabit yung isang socket dun sa blower fan motor sa may driver's side. And then, evaporator niya nung binaba ko, malinis. Harap at likod, malinis. So, kailangan ko talaga siyang ibaba. I-leak test. Kasi nga, hindi ko alam yung history ng sasakyan na to, kung ano yung mga ginawa. Hindi ko alam kung nileak test yung evaporator sa harap. Hindi ko alam kung nileak test yung evaporator sa likod. So, ako ngayon yung gagawa. Actually, dapat makita ko kung ano ang ginawa. Kung na-leak test ba or wala ba talagang leak yung evaporator sa harap at sa likod. So mahirap pag ganyan nangangapa kahit bagong gawa yan. Mangangapa ka dyan. So umpisa mo ulit sa umpisa. Kaya nga guys, pag may nagtatanong kung ano yung ganito, ano yung ganyan, minsan talagang sinasagot ko dyan na kailangan ko ng actual check. No? At bago yan, shoutout muna sa aking mga kaibigan sa FMD. Yan. Meron tayong branch niya ng sa Barte at saka dyan sa may Camaro, sa may Quezon City. And then, ayan nga,
no? Ito kasing ban na to, nag-inquire sa akin to dahil nakakailang balik na daw sila sa gumagawa. Nawawala yung lamig. So nababawasan ng prion. Yun ang aking finding. Last na pinagawa daw is nagpadagdag ng freon, which is not normal, no? Dahil magbabawas lang yan pagka merong leak. So nakita ko nga dun sa o-ring ang problema, no? So ngayon lang nila na iluwas kasi galing ba daw Mindoro? Yes sir, galing Mindoro po. Okay, so galing si ma'am ng Mindoro. Actually hindi niya alam kung ano yung mga ginawa. Kaya nangapa tayo dito sa umpisa, no? Okay, so yung gagawin ko ngayon dito is leak test ko ulit, and then freon charging, high vacuum, and then freon charging. Okay guys, so naka-vacuum na tayo. Ayan, so habang bina-vacuum, so dinidiscuss ko yung may dala ng sasakyan. Dahil nga ito, sabi niya sa akin, hindi pa nabubuksan. Kung ito kasi nakita niya na niligtes yung evaporator sa harap, nakita niya niligtes nung dating gumawa, and then yung sa likod, nakita niyang niligtes yung evaporator sa likod at walang leak. Hindi ko na sana babaklasin yan dahil kagaya nga yan, binaklas ko. So iba yung singil niyan, iba yung presyo, no? Kasi nagbaba ka ng dalawang evaporator, iba yan. Ngayon kung sinabi niya sa akin na ganon, ang gagawin ko dyan, hahanapin ko lang sa ibang leak, no? Kagaya yung nakita ko sa compressor. Although kaninang umpisa nakita ko na yon, kaya lang wala akong kasiguraduhan na walang leak yung front evaporator sa rear. Dahil yan ang common na nagiging issue ng mga sasakyan pag leak sa evaporator. Kaya ang nangyari, nabaklas ko yung evaporator at saka nilinis ko na rin kahit konti lang yung dumi. Ang gandaan lang, nakita namin hindi nakakabit yung isang socket at saka yung mga o-ring na palitan. Kaya nga pagka may mga ganyan na tanong doon sa Facebook page, sa message, ang sinasabi ko agad pagka bagong gawa lang or kagagawa lang nagka-problema, ang sinasabi ko talaga, ibalik doon sa gumawa. Kasi nga yung gumawa, alam na nila kung ano yung in-apply nilang trabaho, and then sayang din naman yung trabaho na ginawa nila. Dahil sila alam nila kung niligtas nila. So hanapin nila ngayon sa ibang anggulo yung problema o ibang position ng mga ibang fittings, no? Dahil ang leak talaga nanggagaling yan sa mga dugtungan. Okay guys, so yan, nakarga na natin ng freon. Hindi ko na napakita sa inyo, no? Yan. So nag-automatic na siya. Ayan. So, yan na. Bumalik na yung dati niyang lamig. Wala tayong pinalitan na expansion fan. Even sa likod, kasi ang unang mawawala ng lamig, yung likod. Yan, wala tayong pinalitan na expansion valve dyan. Okay na. Okay guys, so yan, nakalis na si ma'am. So kanina hindi ko na sana gagawin tong video na to, kaso sabi niya kakaiba raw, no? Yung mga tinuturo ko sa kanya dahil gusto niya matuto, sana daw naririnig ng iba, no? Kasi ganyan ang ginagawa ko dito, tinuturuan ko yung may-ari. Ang sabi niya, sana daw naririnig din ng iba kung paano ko sila i-educate, no, sa mga ginagawa or ina-apply na trabaho sa sasakyan. Ngayon sa experience niya, marami siya natutunan, no? Kasi nga sabi ko, iba ang may alam. Kasi pag may alam ka, quality.